Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. De-develop mo yung makikipaggerahan ka. Magkano isang barko? Magkano isang jet? FF na yan, F-16, F-35. Eh kung magkano isang B-2, magkano yung mga missile? Matutumbasan ba ng pera ang buhay ng isang Pilipino? 2 Pilipino, 10, 100, 1,000, 1 milyon na Pilipino na pwedeng mamatay pagka nagkagulo. And damage to property, lahat na cities nyo nakikita, BGC, Ayala, Ortigas, Cubao, lahat yan, Giba, Battle Zone. Why go through that? Eh pwede rin pag-usapan na lang natin as civilized people. Anyway, we are neutral. Ayun. Use the money there to extract our own resources within our territory. Ito, panay-claimant countries pag-usapan natin. O di masaya. Hindi yung forma-forma. So yun, yung mga ganun. Kaya nakakainis, igegera tayo. Hindi nila iniisip yung damage to property, cost of lives, etc. Panay forma, panay yabang, panay galing. Hindi makukuha yun sa tapang. Kinakailangan dyan gamitin ng utak. Watching from Canada po, sabi Lenny and Teria, thank you. Grandma's Dreadlocks, Bonnets and more, said hi, thank you. Noor Kasim, hello po sir, watching from Kuwait. Thank you. Thank you. Kamusta sa mga taga Kuwait? Landry Ton, watching from Flood Control Project. Nakaka-loko, no? Eden Gionson, kailan po tayo mag-people power, Sir Dado? Lapit na. Di ba, meron? Sunod-sunod nga. Meron yata bukas, Meron yata bukas. So, maghintay lang kayo ng tawag. Pagka nagtawag na yung mga leader. Basta tandaan nyo, walang grupo-grupo. Kaya kayo leftist, kaya kayo rightist, kung kayo removalist, kung kayo walang kay DDS, Maisog, UPI, FGF, SFGF, Church, INC, mga ganun ba, KOJC, Catholic Church, Muslims, wala, kalimutan natin yun. Isa lang ang common ground natin. Pilipino tayo, may Philippine flag tayo, yun lang ibabagay-iway natin. We recognize that there is a problem and we want to correct it. Let's stand up together, fix the problem. Yun, Pilipino lang tayo. Tapusin natin yung problema. So pagka nagkatawagan na, you find the time na maka-attend. Be there. Pagka nagkaroon tayo ng job, yung Malacanang, convert na lang natin na museum. No, wag niyo susunugin ang Malacanang, Wag niyo susunugin. Gawin natin museum at lagay natin doon yung pangalan ng lahat ng lumahok. Lahat ng sumama sa last people power. Yun yung magiging highlight doon. The last people power when we threw away an addicted president. When we change the course of, never mind the personalities
when we changed, when we all rose up, decided to change the future of our country for the good of the future generations. Yan yung ano, yun yung peg. Ayusin na natin. Lahat, reboot. That's the only way. But we have to fight for it. Okay, so yun yung ano, sana hindi bloody. Magdasal kayo. Master Hilwa, good evening sir. Boss Bell, magandang gabi, nanonood sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Thank you, MMLS. So, thank you, Boss Bell. Thank you. Shine, Krisen, Isabella, praying po sa pagbabago ng Pinas. Sana magbago na pamamalakad at malinis na ang administration. Napurap lang alam. Wala naman palaking project watching po here sa Kuwait. Alam niyo yung problema, yung mga pro-Marcos na ano, na mga SOCMED, ano. They keep on harping. Nababasa ko sa Facebook. Panay Duterte, Dutae, mga ganun ba? DDS shit, mga ganun. Mga corrupt daw si Duterte. Duterte was the one who said nga na yung ano, yung DPWH laden with corruption. Kaya nga meron siyang na-create na ano na PACC. Bongbong Marcos was the one. Kung talagang hindi corrupt si Marcos, bakit kinakailangan niyan tanggalin sa first executive order niya yung PACC ni Greco Bellica? Tinanggal eh. So that paved the way. Kaya nga yung idea, parang nag-coordinate sila ng pinsan niya na talagang planadong nanakawan tayo. Remains to be proven, oo. Pero pagka umikot ang gulong, malalaman natin yung katotohanan dyan. Even if I have to extract it from them. Planado talaga yan. Pati itong mga nangyayari, planado lahat yan. Nasaan na si Ko? Kung talagang totoo ka, BBM, o ikaw, tamba, pabalikin mo sila Ko. Marap dito sa investigasyon. Allegations, kasama siya. Bakit tinago niyo na yung tao? Nasaan si Mel Robles? Nasaan si Mel Robles? You have a habit of doing something wrong and then ibibintang niyo sa ibang tao and then ifo-folgay niyo naman yung iba. Yung ginagawa niyo ngayon sa DPW, nagulat kayo dun sa affidavit nitong kontraktor, Diskaya. Gulat kayo. Sabay, meron na kayong plan B. Palitan kaagad yung speaker. Palitan si Marcoleta. Tapos meron pang fact-finding na commission. Nandun sila General Magalong. Planado lahat to. Planado. So, ang good news there, nasa survival mode sila. Afraid sila. Kaya kayo mga kababayan, huwag kayo natatakot na nasa kanila yung power. No, nasa atin yung power. And ang sa akin, gusto kong ipakita natin the raw power of the Filipino people. Let's implement the Constitution. All government authority emanates from the people. All government authority emanates from the people. Imagine that. Police, AFP, Presidente, Senator, Congressman, Supreme Court, COA, lahat sa bureaucracy. You have the power because binigyan namin kayo ng power. We're taking it back because you have failed us. Ganun kasimple. Huwag kayo natatakot. Declare silang martial law, huwag kayo matakot. We will undeclare it. We will be the one to declare our version of martial law and they better be afraid. Kasi yung taong bayan, pagka I will lead pagka ganon. I will lead pagka ganon. So yung makakita ng version ng taong bayan, first time in history, the people of the Philippines declaring martial law, makakita kayo nun, hindi kayo natakot na eh.
Madadala na yung mga yan because magiging part ng history ng Pilipinas. The people of the Philippines in 2025 declared martial law. Gulat ka dun. Hanip, di ba pang presidente lang yan? Wrong. The president got his power from the people. So did the congressman. The power to contempt, tayo magko-contempt sa kanila. Tayo mga yan, mga sobrang abuso. Honorable, mga walang ya kayo. You failed the people, ganun kasimple. And it is about time that the Filipino people took back the power. Kaya, you get involved. Tumayo kayo sa takdang panahon. Jonathan Galea, good evening, Captain Dado, sir. Call of Duty for Filipinos. Thank you, Balasuba si Pulgada. Kasama mo, SF Jeff International, sir, sa pagbabago na gusto na rin namin umuwi, pagod na rin kami dito sa abroad. Kaya nga ayusin natin, pati OFW, benefits ninyo. Ayusin natin Pwede na reboot yan Ayusin natin. Look, kaya ako confident na magkaroon ng RevGov, no? Para sa inyong kaalaman, aandar yung economy natin kahit wala yung foreign direct investments. You know why? Nandyan ang OFW natin. Nagre-remit kayo. COVID showed that. Ang bumuhay sa Pilipinas, OFW. Remit. Now, ang magandang mangyari, kung meron tayong sistema na kung ano yung tinagal mo doon sa abroad, at kung ano yung naremit mo, we have a system to whatever ibalik sa inyo ng estado. So, with more heads, we will be able to think of na magandang sistema. Ngayon kung yung sa inyo may pension kasi nagbibigay sa SSS, paano yung wala? Kaya nga, there's got to be a way to ensure na kayong nagpalutang sa bansa sa panahon ng hirap at nandiyan kayo lagi, yung remittances ninyo ang naglalagay ng pera sa bulsa ng mga tao dito. Ngayon, yung tao dito, gagastusin yung pera. Iikot yung pera sa economy. Buhay yung economy. Pasa-pasa lang yung pera So, sakit sa ulo, no? Dahil problema. Pero maayos yun. As long as nandun yung direksyon nandun yung puso, hindi tayo mawala. Ang kinakailangan dyan, pag-isipan lang kung paano. Maraming sagot doon kung paano. Just a matter of selecting the right option available, the right solution. Nor Kasim said, hi. Jmar Sambalilo, tama boss. Baguhin natin ang Pilipinas, sir. Yeah, in our lifetime. Iba sa atin, meron nga ako nakausap dyan, 80 years old. Diyos ko, 83 years old, sasama. Maraming salamat, dun sa nagsabi sa akin, 83 years old. Nag-comment, sasama siya. Nakakahiya nga 83 years old. Merong iba, 70s, late 70s, sasama. Kaya nga, instead na gagayahin natin Nepal tsaka Pakistan, ewan ko ba, yung iba iniisip, Gen Z. Bakit di ba pasa nyo sa Gen Z yung problema? Problema ng buong bansa ito. So lahat tayo involved. Hindi yung Gen Z nga ipapasa kasi sa Nepal, ganun No. It concerns everyone, all Filipinos. Yung hindi makapunta, prayer brigade na lang kayo. Diba? Pero ayusin natin to. Kaya naman Galaxy, kailangan po talaga ma-reboot ang Pilipinas. Bitayo naman corrupt, mabuhay po kayo sir, thank you, take care. And God, maraming salamat. Arvin, Dante, Capdado, need kayo ng bayan, mabuhay po kayo, maraming salamat. Need din kayo ng bayan, hindi lang ako, tayong lahat kailangan ng bayan. This is not a one-man activity. This is an activity for every Filipino. Freedom-loving Filipino.
alam nyo ang itong administration na to, no? At kayong mga naniniwala sa administration, kayong mga sumusuporta sa administration, let me tell you frankly, itong mga taon to, alam nila yung mali nila. Alam nila yung ginawa nilang pang-aabuso. Alam nila yung ginawa nilang pagnanakaw. Kaya, pwede ba? Tama na. Gusto pang magparusot eh. Gagamitin pa lahat ng nasa poder nila, resources nila, lahat ng powers available to them, na tayo nagbigay. Tayo nagbigay. Bakit tayo nagpapabola dito sa mga walang yang tao na to? Kala mo kung mag-aasta pa, mga confident pa sila. By now, dapat nangayanig na kayo, mga gago kayo. Yung mga may balak pa na mahal niyo pa yung buhay ninyo, tumakas na kayo. Tumakas na kayo. Kasi the moment we take command of the armed forces and the PNP, pasasara namin lahat ng airplane, lahat ng airport, lahat ng wala nang tatakas. Kaya kung ngayon pa lang tumakas na kayo, kasi kakaliskisan namin ng buhay yung mga matitira dito eh. May death penalty number 4 eh. Kala ninyo nagbibiro kami? Tatakutin nyo kami? Kakasuhan? Kasuhan nyo. Madadali kayo, mga gago. Magamitin nyo pa. Kayo nga nag-violate ng Constitution. Ini-implement namin yung Constitution. Mga gago kayo. Mga ungas kayo. Mga tarantado kayo, mga kriminal kayo, mga walang niya kayo. Ginago nyo ang Pilipinas. Ginago nyo yung mga institusyon. Itutuwid nga namin eh. Kaya kayo mga it is your choice. Pick. Take a pick. Doon ba kayo sa taong bayan? O kalaban kayo na taong bayan? Ganun lang yan. Kayong mga gustong sumingit, hindi kayo makakasingit. Hindi pwede. Gusto nyo ba na sasabay kayo? Manggugulo kayo? Putang na, huwag kayo nanggugulo. Ratrating ko kayo eh. Walang manggugulo. Ayusin natin Pilipinas. Kala ninyo, madaming Pilipinong matitino. At pagka naglabasan yan, sa hudyat, lalabas yan. Pagka naglabasan yan, kita nyo. Tama na, ayusin na natin ng Pilipinas. At yung matitigas ang ulo, Declaration number 4. Hindi Artikulo 1. Declaration number 4. Eden Genson, grabe na ang nakawan ng mga Marcos, Romualdez at iba pang government. Ang masakit dyan, pinapasa kay Duterte. Buwisit eh. You know, okay lang yung yung sinasabi ng iba na imbestigahan. Pero look, isa-isahin natin para hindi tayo musok. Imbestigahan muna natin yung flood control na ngayon nangyari. Kasi yun naman yung pinagwala ng pera, yung insertions, etc. etc. Gusto niyo bumalik do sa panahon ni Duterte, go. Okay ako. Gusto niyo bitayin natin yung mga opisyal na nagnakaw do sa panahon ni Duterte, go ako. Pero hipokrito kung hanggang doon lang kay Duterte. Marcos, Duterte, Pinoy, GMA, ERAP, Ramos, Cory, no? Balikan natin lahat. Hanggang sa yung paper trail meron, hanggang sa may whistleblower. Kaya nga sabi ko, dapat may premyo yung mga whistleblower. So that we can dig to the bottom of this. Yung lahat ng ugat na yan, hukayin natin. Sunugin natin. Okay. Balasuba si Pulgada. Clergy is also tainted. Huwag tayo makinig sa kanila kung gusto natin ng pagbabago. Ang ano ko sa mga sa simbahan, makonsensya kayo because yung flock ninyo, yung sheep, yung tupa ninyo, yung kambing ninyo, nanganganib. Merong mga leon, may mga fox, may mga jackal. Isa-isa o kaya may mga sawa-sawa. Isa-isang kakainin yung mga tao. Yung flock ninyo in danger. Anong gagawin ng shepherd? You're supposed to be the shepherd. Mahiya kayo sa Diyos. Mahiya kayo sa Diyos kung tumanggap kayo ng pera. Mahiya kayo sa Diyos kung binenta ninyo
ang dangal ninyo kapalit ang pera at ginamit ninyo yung inyong organisasyon, yung institusyon ninyo para lang kumita ng pera. Maya kayo sa Diyos. Impyerno punta nyo. Ngayon, kung kayo yung shepherd, make sure na yung flock ninyo hindi masasaktan. Sinasaktan na nga, hinahayaan nyo eh. Ninanakawan na nga, inaabuso na nga, wala kang ginawa eh. That's why I'm calling for every Filipino, regardless of religious inclination, let's stand up as a Filipino. Tapusin na lang. Yun yung mahalaga. Rosales Alicia said hi. Rosalinda Rivera, thank you for the heart. Next TV4, shoot to kill natin sir, walang pagbabago pa din. Wag naman shoot to kill. They are remember, you're implementing the Constitution. Remember, even revolutionary government, we still have to follow the Constitution for some order until such time we amend it and get it ratified. Yung let's try them. 7-day trial. Wala nang 10 years sa trial. People's court na nga eh. If found guilty, then papasok yung death penalty o kaya life imprisonment o banishment, yung gano'n, tanggal mo citizenship as a Filipino. Gano'n ba? Maraming graduated na parusa. Yun lang nasa loob ka ng, dali mo sa isang isla, bigyan mo ng kutsara tinidor. Yun na yung panghukay niya. Tinidor, yung pangpiko niya. Bigyan mo ng buto, magtanim ka, kundi mamatay ka. O, slow death yun, mamatay siya sa gutom. Hindi tayo pumatay. Elements ang papatay sa kanya. Matuklaw siya na, sorry sa'yo. Gusto niyo silaban natin? Pwede naman silaban natin. George Cruz, good evening. Natawa ako kasi meron akong sinindihan dati. Aprilita de la Cruz, good evening po. Balasuba si Pulgada, abolish AFP PMA. I don't think so. I was looking na we have PMA sa Visayas and Mindanao. Parang ganun. Ang isang pala isipan is what do you do with PNPA? Because it produces a Nictore. Well, ganun din naman sa PMA. It produces monsters also. So, I think there's something wrong dun sa training system. We have to have a look into it. Reboot it also. AFP, PNP, Coast Guard. Lahat ng institutions natin. We have to look into it. Find the defects. We have a fairly good idea yung mga depekto ng institusyon natin eh. Malaki dyan yung Declaration number 4. Tama ang langit eh. Na yun yung panaginip. Diego Balanag, talupan, walang niya kayo. Ang sasadista nyo, talupan ang talampakan at palakarin sa 10 kilometrong kalsada na may budbud na asin. Alam nyo, kahit yung kalsadang semento, bilad na bilad, naku, sakit nun. Subukan nyo na maglakad sa yung bilaran ng palay, yung highway. Kainit, kaya nga natutuyo yung palay eh. Mainit yun. Okay, palakarin mo sa panay tamtax. O bubog, Panay bubog. O patakan yung mata ng ng muriatic. Sadista. Panay kayo mga sadista. Patawarin kay langit. Brooks Hernando, dapat patayin na sila sir ang lahat ng corrupt. Yeah, how I wish. EDSA 2 style, nag-usap lang ang mga MU tapos na yan. Scheming sila eh. Alam nila ingredients ng EDSA 1 and EDSA 2. Military, clergy, at saka tao. Kaya hindi mag-succeed eh.
Wala yung military eh. The military is insisting na a political chain of command sila, follow the Constitution, uphold the Constitution. Pero kung titignan niyo, may depekto daw sa sinasabi. Uphold the Constitution, and yet, binabiolate sincerely yung Constitution natin, itong mga tarantadong to sa gobyerno. So, saan nga ilalagay yung AFP? Sino ang matino dyan sa AFP? There's one way of finding out. Tumayo yung taong bayan, you call the AFP, take command of the AFP. Yun yung solusyon na lumalabas dun sa Declaration number 3. 3, AFP, PNP, Coast Guard. Yun yung lumalabas. Kaya daling tandaan, tatlong AFP, PNP, Coast Guard, and all the other services na or death penalty. 5, neutrality. 2, revolutionary government. 1, state of emergency. Madaling tandaan. Okay. Mahaba na naman. Isang oras na yun. Daniel Asadon, dapat wakasan na ang korupsyon na nangyari sa bansa ngayon. O nga eh. Agree. George Cruz, tapos na rally action na kailangan. I agree. Manolo de la Paz, kung sakaling magkagulo na, sarap siguro makita na ginugulpi at hinubaran si Tambaloslos na. Oo. Ayan, na-imagine ko rin yun eh. Yung kita niyo yung yung hinulog sa ilog, no? Takbo-takbo sila. Running for their lives, Takot na takot sila. Dapat ganun sila ngayon, matakot na sila. Balasuba si Pulgada, lumabas kayo mga kababayan sa 21. O yan, panawagan ni Balasuba si Pulgada, lumabas kayo sa